Magandang araw kapamilya, ngayong ika-8 araw ng Marso, nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga storya, mga impormasyong mahalaga, no more, no less, hatid ng TV Patrol Express. Unahin po natin ang latest sa tumitinding sigalot sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Inatasan ni Chinese President Xi Jinping ang kanilang militar na maghanda sa mga naval conflict at protektahan ang maritime rights at interest ng China sa gitna ng mga tensyon sa East at South China Sea. Ibinigay ni Xi ang utos sa taunang pulong ng National People's Congress at sa pinakahuling insidente ng panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, binomba po ng water cannon at binanggapan ng China na Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas na maghahatid sana ng supplies sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Martes. Nagbanggaan din ang dalawang barko ng mga Coast Guard ng Pilipinas at China. Nilamon ng apoy ang nasa 100 bahay sa residential area sa Barangay San Roque sa Quezon City. Ayon sa mga bumbero, nagsimula ang sunog bandang alas 5 ng madaling araw. Umabot ito sa ikalawang alarma kung saan 6 na fire trucks ang dineploy sa sunog bago naapula bago mag alas 8 ng umaga. Walang naiulat na nasawi pero 3 individual ang nagtamo ng minor injuries. Ayon sa pamunuan ng barangay, nasa 300 pamilya ang nawalan ng tirahan. Pansamantalang manunuluyan sa 3 evacuation centers ang mga nasunugan. Patuloy naman ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog at kabuoang halaga ng pinsala nito. Pansamantalang ihihinto ang operasyon ng Philippine National Railways sa mga rutang Governor Pascual, Tutuban at Tutuban-Alabang. Magsisimula ang tigil operasyon sa March 28 para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway. Ayon sa Department of Transportation, sa pagtigil ng biyahe, mapapabilis ng 8 buwan ang paggawa sa NSCR. Nasa 15.18 billion pesos din ang matitipid sa proyekto. Nagtulungan na rin ang DOTR at LTFRB para ayusin ang mga alternatibong ruta ng mga bus para makatulong sa mga maapektuhang pasahero. Makikita ang mga ruta at schedule ng biyahe sa Department of Transportation Facebook page. May alok na libreng sakay para sa mga babae sa MRT3 at LRT2 ngayong Biyernes bilang bahagi ng pagdiriwang ng International Women's Day. Sa anunsyo ng pamunuan ng dalawang tren, wala pong bayad sa pasahe ang mga babae mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Georgette Aquino, ito'y bilang pagkilala sa mga kababaihan at pasasalamat sa kanila sa mahalagang papel na ginampanan nila sa lipunan. Nauna rito, nagpahayag ang Philippine Coast Guard na libre ang pamasahe sa bus ng mga babae sa ruta ng PITX Cubao sa March 6, 13 at 20 bilang pagdiriwang ng National Women's Month. Nagkagirian at nagkatulukan ng mga pulis at mga nagprotestang grupo sa Maynila sa pagdiriwang ng International Women's Day ngayong Biyernes. Nagmarcha patungo sa Menjola mga grupo ng kababaihan sa pangunguna ng Gabriela. Pero hinarang sila ng mga pulis sa Moraita sa tapat ng FEU. Tinangka ng ibang nagpo-protesta na lumipat sa kabilang lane. Pero pinigilan din sila ng iba pang pulis. Ayon sa Manila Police District, walang permit ang mga kababaihan na magsagawa ng protesta sa Menjola. Pero giit ng mga nagprotesta na binbin at hindi pinirmahan sa MPD ang nirequest nilang permit. Kabilang sa mga isinisigaw ng mga nagprotesta ang mga karapatan ng mga kababaihan at pagtutol sa charter change. Hindi po pilit ang part ang Mindiola at wala naman po silang maibigay ng permit na sila'y piniyagan. Ang banggit po ng Office of the Mayor ay nabinbin na po sa MPD ang permit. Ayaw daw pong pirmahan ng kapulisan at ayon po sa Batas Pambansa 880, 2 working days po na walang response ang LGU, deemed granted na po ang permit. Bad news sa mga customer ng Meralco Taliwas. Sa inaasahang bawas singil, tataas pa ng bahagya ang bill nyo sa kuryente ngayong Marso. Paliwanag ng kumpanya dahil ito sa pagsipa ng transmission charge ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa anunsyo ng Meralco, tataas ng 2 sentimo per kilowatt hour ang electricity rate ngayong buwan. Katumbas po yan ng 4 na pisong dagdag sa bayarin ng mga may konsumong 200 kilowatt hour. 10 piso naman ay tataas sa bill ng mga may konsumong 500 kilowatt hour. Dumami ang walang trabaho sa Pilipinas itong buwan ng Enero.
Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat ang unemployment rate sa 4.5% itong Enero. Mula po yan sa 3.1% na naitala noong December. Katumbas ito ng 2.15 million na Filipino workers na walang trabaho. Mas mataas ito kaysa sa 1.6 million jobless workers noong Disyembre. Posibleng dahil umano ito sa pagtatapos ng kontrata ng mga seasonal worker. Pero mas mababa naman ito kumpara sa jobless rate noong January 2023 na 4.8%, nakatumbas ng 2.38 milyon na unemployed. Samantala, tumaas din ang underemployment rate o bilang ng mga may trabaho na pero naghahanap pa ng ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% noong December o 6 million underemployed workers ay nasa 13.9% na ito nitong Enero. Katumbas yan ng 6,390,000 na manggagawang underemployed. Sa ibang balita, mahigit 12 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa buy-bust operation sa Pasay City nitong Huwebes ng gabi. Timbog din sa operasyon ng dalawang sospek na kinilalang sina alias Salim at alias Alan. Na-recover sa kanila ang halos 2 kilo ng iligal na droga na may tinatayang street value na lagpas 12.4 million pesos. Sa investigasyon ng mga pulis na pag-alamang parehong high-value individuals ang mga sospek. Nakaharap sila sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ulat panahon naman tayo, alamin natin ang magiging lagay ng weekend weather mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Tito Ariel, makakapaglaba ba ang ating mga kababayan ngayong weekend? Jeff, pwedeng maglaba bagamat hindi gaanong mainit sa Luzon this weekend dahil muli nagpaparamdam ang amihan. Kaya pwede naman pong magpalamig sa Baguio ang ating mga kapamilya. Aabot na sa Southern Luzon ang amihan pagsapit ng araw ng Linggo. Sa Luzon po, umaga hanggang tanghali ng Sabado, maulan sa Cordillera, Cagayan Valley at Aurora. At sa Linggo naman, may aasahang mahihinang ulan sa Bicol Region at Oriental Mindoro. Maaraw, mainit at hanggang gabi naman po bababa ang tsansa ng ulan sa Sabado sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa Linggo naman, gabi pa ang aasahang ulan sa Northern Panay at Northern Samar. Tayo po sa Metro Manila makakaranas ng pagkulimlim lalo sa tanghali at hapon na ngayong Sabado at Linggo. At ayon sa Pag-asa, posibleng umabot ang heat index o mararamdamang init ng katawan sa 42 degrees Celsius sa Cotabato at Zamboanga City sa Sabado. At yan po ang weekend weather forecast. Happy weekend at balik sa'yo, Jeff. Lumuluwag ang loob ni Andy Eigenman sa gitna ng pagluluksa sa pagpanaw ng kanyang ina na si Jacqueline Jose dahil sa umaapaw na pagmamahal sa yumaong aktres. Guminhawa rin ang kanyang pakiramdam ngayong alam niya na marami ang nakaalala sa ina. Si DJ Jaiho na nag-host ng tribute night para sa aktres, nandoon din si Casey Tandinga na naghandog ng awitin at samantala pumunta rin sa burol si Efren Reyes Jr. na nagsabing itinaas ni Jacqueline ang pamantayan ng pagiging magaling na aktres. Inilabas ng View ngayong Huwebes ang ikalawang trailer ng Philippine adaptation of the hit South Korean series na What's Wrong with Secretary Kim. Bida dito ang kapamilya actors na sina Kim Chiu at Paolo Avellino. Sa higit 2 minutong preview, pinasilip ang ilan pang romantic scene sa pagitan ni na Secretary Kim na gagampanan ni Kim at ang kanyang perfect boss na si Brandon Manansala Castillo na gagampanan naman ni Paolo. Pinakilala na rin sa trailer ang karakter ni Morpheus na gagampanan naman ni Jake Cuenca. Si Direk Chad Vidanes ang direktor ng Philippine edition ng nasabing Korean novela. Kasama rin sa cast sina Janice de Belen, Romnick Sarmenta, Angeline Quinto, Pepe Herrera, Franco Laurel at iba pa. Ang What's Wrong with Secretary Kim ang ikatlong adaptation na produce ng ABS-CBN at View kasunod ng The Broken Marriage Vow at Flower of Evil. Ikaw, Jess, excited ka na ba sa What's Wrong with Secretary Kim? O pinanood daw niya yung K-drama, abangan yung Philippine adaptation. Lahat excited! At yan po, ang mga nagbabagang balita. Lagi tumutok sa TV Patrol Express para sa mga may init na balita at impormasyon na kailangan nyong malaman. Huwag din pong kalimutan na mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment para maturuan niyo po yung Facebook at YouTube na i-update kayo kung may bagong TV Patrol Express. Sundan din po ang TV Patrol naman sa Facebook at TikTok at mapapanood din ito sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, I Want TFC at YouTube.
Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at happy weekend, kapamilya.